ang Toll Regulatory Board sa tulong ni SecMani, ng DOTR at ng iba pang ahensya ng gobyerno at sa tulong na rin ng San Miguel Corporation, no, gagawin nating libre ang toll sa Skyway, Stage 3. Yung segment lang kung saan ididetour yung mga sasakyan na hindi na sila kailangan dumaan ng EDSA, aakyat na lang sila sa Skyway. No? So, ipa-finalize na natin yan in the coming weeks and months kasi hindi pa naman yan kailangan gawin now kasi magmo-mobilize pa lang naman ang, ang DPWH. Pero kapag nagsimula na yung kasagsagan ng construction, maybe in a month or so, sometime maybe in July or August, yan, magsisimula na tayong maglibre ng toll sa Skyway. So, yan ang unang-una. Ikalawa, magdadagdag tayo ng dagdag na 100 buses sa EDSA busway para magkaroon ng alternative ang mga kababayan natin, mas dadagdagan yung mga bus para imbes na magsasakyan, magbabusway na lang. So, ikatlo, magdadagdag din tayo ng mas marami pang tren sa MRT3. No? Yan ay pinag-aaralan natin ngayon. Alam nyo naman, dati 18, naging 20 na tayo ngayon, malaki na ang naging epekto niyan. Pero pipilitin pa rin natin maghanap ng paraan na makapagdagdag pa. At ginawa din natin dati, di ba, yung from 3-car trains, meaning 3 bagon sa isang train set, ginawa nating 4. So, pipilitin nating magdagdag pa ng 4 car train sets, no, sa mga susunod na buwan para din magdagdag ng capacity sa MRT3. At siguro nalaman nyo na rin, narinig nyo na rin sa Pangulo natin mismo, pinapabilis natin yung pila. No? So sa mga darating na linggo, ikokompleto na natin yung pagtanggal ng mga X-ray para bumilis ang pila sa ating mga MRT stations. Ngayon kasi, sinusubukan pa lang natin ito sa 2 istasyon. Yung Taft Avenue at yung North EDSA Station. So, sa mga susunod na linggo, sa lahat na ng stasyon ng MRT3 at gagawin na rin natin yan sa LRT1 at LRT2. Unang-una po, yung implementation ng odd-even scheme. Ito po ay limited sa EDSA lamang. So, sa EDSA lamang po tayo magkakaroon ng odd-even scheme. Yung odd-even scheme po na ating ipatutupad ay ang bawal po sa EDSA, yung 13579 na ending plate ay bawal ng Monday, Wednesday, and Friday. Yung 02468 ay bawal po ng Tuesday, Thursday, and Saturday. Sunday po, libre po gumamit ng EDSA ang lahat ng sasakyan. Another measure po. Ngayon po kasi may mga ilang trucks po tayo na pinapayagan sa EDSA. Particularly yung may dalang perishable goods, truck ng basura, yung KSEC bins na na-request before ng DOTR na mga gasoline, aviation fuel. Yan po ay ipagbabawal muna natin pati mga buses sa EDSA. Provincial buses. Hindi po yung bus carousel. Provincial buses ay pagbabawalan muna natin sa EDSA. Bibigyan lamang po natin sila ng window period between 10 p.m. to 5 a.m. So, from 5 a.m. to 10 p.m., absolute po, bawal po ang buses, provincial buses, trucks, and other big vehicles po sa EDSA. Kasi with the adjustments po, habang ginagawa ang EDSA, medyo mas kikipot, tama, SecMani, yung mga lanes. Dahil nga po sa adjustment, kasi yung construction area po ay halos mahigit isang lane ang masasako. So medyo mag-a-adjust po talaga kami ng lane para po sa mga sasakyan na magiging mas masikip. So kung dadaanan pa ito ng mas malalaking vehicles, mas lalong sisikip po at babagal po yung daloy ng traffic.
napagkasunduan po namin before pa ng June 13, aalisin muna po yung bike lane separators sa EDSA. Makikipagpulong po tayo sa mga stakeholders, particularly ang mga motorsiklo at mga nagbibisikleta para pag-usapan po yung exclusive bicycle lanes at probably gagawa po tayo ng exclusive motorcycle lane sa EDSA dahil babawalan na po natin ang motorsiklo na pumunta sa ilalim sa mga underpass at ganoon din po hindi na po sila papayagan sa mga overpass. I-clarify ko lang, Sec Manny, hindi po affected pa yung mga underpass at overpass. Hindi po kasama sa gagawin. Tama, Sec Manny? For now, hindi muna po isasama trabaho yan, I understand. So, para po wag magpa-liko-liko yung ating mga motorsiklo na magkokos po ng accident, magkokos ng slowdown, gagawan po natin sila ng exclusive motorcycle lane sa kanan. Pero yan po ay i-discuss pa po namin Sec Vince sa mga stakeholders sa mga darating na araw. Again, marami po tayong ilalatag na alternate routes. Medyo marami po ito. Ipopost na lang po namin at bibigyan namin kayo ng kopya kung saan po yung mga alternatibong ruta. Nag-usap po kami ni Sec Vince, ni Sec Manny. Magtutulong-tulong po kami na i-clear itong mga obstruction dito